All right, guys. This is going to be a good day. This is going to be a good day. Merong shinare na video sa akin yung wife ko. Ngayon lang, bago ko i-record tong video na to. Sabi doon is, kailangan mo lang sabihin na today is going to be a good day. Then yun yung magre-reflect sa buong araw mo. And that's exactly yung ginawa ko ngayon. Record ko to, sinabi ko sa inyo. And kung mapanood nyo to ngayon, yes. Any time of the day, pwede mo sabihin yon. Baka makatulong sa inyo. Pero para sa akin, kailangan sabihin ko na ngayon para maging maganda ang araw ko, maganda ang week ko. Hey guys, mukhang nakuha ko na rin yung tamang height ng camera ko para magkaroon ng konting aesthetic. Kung makita nyo, nandito yung mga notebooks ko, mouse, notebook ulit, mic. Sana naman medyo may kulay na. Alam kong all white na nakaputi rin ako. Sana magkaroon naman siya ng tamang kulay. Okay. Magandang pakiramdam ko ngayon. Yung last video ko, pangit ng pakiramdam ko doon. Hindi ko alam. Para akong lalagnatin. Hindi ko alam kung ano yung nangyari nung week na yun. Para akong kotse na nag-overheat. Ganun yung feeling ko. Nag-overheat talaga ako. Sobrang pangit ng feeling ko. Apply lang ako ng apply. Gawa lang ako ng gawa ng cover letter. Hindi ko alam pero talagang nag-hard stop ako last Friday. Late afternoon siguro mga 3 or 4. Gusto kong maglakad para makakuha ng fresh air na sunlight. Pero hindi ko talaga kinaya. Hinintay ko na lang yung wife ko. Sabi ko sa kanya, parang nanghihina ako. Sana maging okay ako. Ang aga ako nakatulog nun. Siguro mga 8:30. Tulog na ako nun. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa akin. Then, the following day, Saturday, maaga kami nagising tulad ng ginagawa namin. Maaga kami nagigising, naglalakad kami, nag-uusap-usap kami, ano yung update na nangyari, ano yung mga magandang nangyari this week, ano yung mga plans mo next week. Pero yun yung parang life admin namin, life catch up namin yun. And nasabi ko nga sa kanya na parang hindi nagwo-work itong ginagawa kong shotgun mass application na ginagawa ko sa mga roles na nakikita kong open. Ang plan ko ngayon, this week, is gusto kong magkaroon ng skill-based resume. Inayos ko na siya last weekend. Meron ako mga sections sa resume ko kung ano yung gusto ko ilagay, ano yung mga gusto kong kwento, para kapag nakapasok ako ng interview, maganda yung flow ko. Gusto ko gumawa ng isa pang video mag-reflect para dun sa isang interview ko ulit na hindi nag-workout. Pero tingnan natin kung ano magiging flow nun. I-structure ko muna. Hindi ko lang talaga nabenta ng maganda yung sarili ko at that time. Sobrang excited ko. Nakakuha ko ng interview. Wala lang. Parang hindi ko masyadong inisip kung ano yung dapat kong sabihin pabalik. Tapos, ang isa pa, yung next plan this week is quantity over quality. Last Friday, nasabi ko rin sa inyo, yung recent manager ko, sabi niya sa akin, sa iba ka kaya hindi nag-workout, kaya hindi ka nakakuha ng mga interview. Is because, dapat, ang ina-applyan mo is yung talagang shoot, siguro ang sabi sa LinkedIn, 90%, pero para sa akin, ang gusto ko gawin is 70% na yung hinahanap nila para sa role na yon is qualified ako. So, may mga skills ako na hinahanap nila. Hindi ko man mabigay lahat, pero alam mo yun, willing to learn. Kaya mo aralin along the way and fast learner ka. Yung mga tipong ganun. Yun ang aim for this week. Skill-based resume, kailangan natin gawin siguro mga 3 iterations nun, yung mga gusto ko applyan. Then, quality over quantity. Yun ang gagawin natin. Tingnan natin kung makakuha lang tayo ng 2 jobs per day. I think
okay na yun. Kailangan nating dahan-dahanin kasi nakaka-burnout kapag yung mag-a-apply ka ng 10 sa isang araw, 15 sa isang araw. Talagang hininto ko muna yun last week. And then, last week and then, may mga nag-reach out sa akin na friends ko. I am forever grateful to you guys kung mapanood nyo tong video na to o hindi. Well, kung mapanood nyo, thank you na-appreciate ko kayo. Minsan kailangan talaga natin na may kausap lang para, alam mo yun, gumaan-gaan naman yung pakiramdam natin and all. So, yes, wala pang ganun ka-structure yung mga nagdaan kong video. But thanks again to you guys if you're watching my videos. I-try kong magkaroon ng structure in the next few videos. Talagang kailangan focus muna ako sa gusto kong gawin para syempre magkaroon din ng work and magtuloy-tuloy din tong paggawa ko ng YouTube video. But that's it. If bago kayo sa video ko na to, bigyan ko lang kayo ng konting background sa akin. I'm Sai. Na redundant yung position ko last 3 weeks ago. Then, nag-decide ako gumawa ng video to share my journey, to share life experiences, and kung ano-ano pa dito sa YouTube space na to. And sana makagawa ako ng space wherein safe kayong magtanong kung ano yung mga experiences ko. Kung gusto niyo ng help, pwede niyo rin masabi sa akin. Yung tipong ganun. Ito yung video journal ko para makatulong sa akin. Minsan pinapanood ko, binabalikan ko kung ano yung mga sinasabi ko para ma-reflect ko, para maitama ko, and well, kasama na yung notebook journaling ko. So, yes, that's it. Yun muna sa ngayon. Friends, share nyo to sa kapatid nyo, sa parents nyo, share nyo sa colleagues nyo, and I'll see you in the next video. See you guys.